Wala pala talagang nagpakita sa kamera. 40 vloggers ang inimbitahan sa pagdinig ng House Tripartite Committee upang magpaliwanag nga sa kanilang pagkakasangkot di umano sa fake news at disinformation. Totoo, lahat ng yan. Lahat ng yan ay puro fake news ang makikita nyo sa kanilang mga social media platform. Hindi lang po kasi fake news yung nagmamarunong, yung kung murahin yung mga nasa pwesto, 'di ba? Ang lalakas ng loob. So parang naging normal yung pagmumura, yung slander na tinatawag. Ay talagang dapat kayong magpaliwanag, dapat kayong managot sa mga sa existence nyo mismo sa social media. Dapat kayong magpaliwanag kung bakit naandyan kayo, pero hindi naman kayo matatawag talaga na influencer. 'Di ba? Hindi kayo nakaka-influence in a positive way sa mga kababayan natin. So doon pa lang sa presensya nyo sa social media, magpaliwanag na kayo. Ano bang motibo nyo? May mga lawyers dyan, may mga doctors dyan, may mga profesyon kayo. Pero bakit ganyan at sa social media kayo napadpad? Pinagkakakitaan nyo ang social media? Merong nagbabayad sa inyo? So, yun talaga ang posibleng mga katanungan. So, yan. Wala pong dumalo sa ni isa sa ipinatawag nga 40 yung ipinatawag na yun. Hindi natin sigurado kung talagang sabay-sabay ito na pinatawag or baka by schedule. Pero ang matindi dyan, ang malala dyan, abay, sila pa ang biktima. Kaya sila ay sumugod sa Supreme Court, dala yung kanila ng mga tagapagtanggol na mga lawyers. You see? Imagine niyo dito sa 40 na ito, marami dyan ay mga lawyers din. Marami dyan ay may mga profesyon talaga. So, paano nangyari na kayo ay nasadlak sa ganyang kababa ang uri ng trabaho? Hindi kayo kontento sa mga profesyon nyo? Hindi kayo kontento sa mga kinikita nyo? Or sadya lamang talaga na gahaman din kayo? Kasi sa tingin ko, yan po ang pinagmumulan ng lahat ng ito. Yung pagiging gahaman. Kaya naandyan itong mga ito at nagpapagamit sa mga politiko para mapadali ang kanilang mga personal intent sa buhay. Yung iba dyan, natural, ay gusto rin pumasok sa politika. Di ba?